Paano kung ang tunay na sukatan ng mahabang buhay ay hindi kung gaano karaming gamot ang iniinom mo, kundi kung alin ang hindi mo kailanman kinailangan? Maraming tao ang umaabot sa edad na 60 na may takot sa hinaharap ng kanilang kalusugan. Ngunit may iilan na tahimik na nagtataglay ng malaking bentahe. Ang kanilang katawan ay nakaiwas sa ilang mapanirang sakit. At ang kawalan na iyon ay may malaking kahulugan. Habang tumatanda ang isang tao, natural na humihina ang ilang bahagi ng katawan. Gayunpaman, hindi lahat ng paghina ay kailangang mauwi sa malubhang karamdaman. Kapag ang katawan ay nakaiwas sa ilang pangunahing sakit hanggang sa edad na ito, senyales ito ng matibay na panloob na sistema. Ang mga organo ay patuloy na nagtutulungan ng maayos. Ang balanse sa loob ng katawan ay nananatiling buo. Maraming sakit ang unti-unting sumisira sa katawan nang hindi agad napapansin. Ang mga ito ay tahimik na nagpapahina sa puso, ugat, at immune system. Kapag ang isang tao ay wala pa sa ganitong kondisyon pagkatapos ng 60, malinaw na may ginagawa siyang tama. Maaaring ito ay sa pagkain, galaw, o paraan ng pagharap sa stress. Anuman ang dahilan, ang resulta ay malinaw. Ang kawalan ng malulubhang sakit ay hindi nangangahulugang perpekto ang katawan. Ibig sabihin nito ay may sapat na kakayahan ang katawan na mag-ayos at lumaban. Ang immune system ay patuloy na gumagana at ang pamamaga ay hindi nangingibabaw. Dahil dito, mas mabagal ang pagtanda ng mga selula. Ang ganitong kondisyon ay mahalagang puhunan para sa mas mahabang buhay. Sa kabanatang ito, sisimulan nating unawain kung bakit ang hindi pagkakaroon ng ilang sakit ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng marami. Hindi ito tungkol sa pagyayabang ng kalusugan, kundi sa pagkilala sa mga senyales ng tibay. Kapag naunawaan mo ito, mas magiging malinaw kung nasaan ka sa iyong landas ng pagtanda. At higit sa lahat, malalaman mo kung paano ito mapoprotektahan. Dahil ang mahabang buhay ay nagsisimula sa katahimikan ng isang malusog na katawan. Bago tayo magpatuloy, paano kung suportahan mo ang channel at sumali sa aming komunidad? Kapag naging miyembro ka, matutulungan mong mapanatili ang gawaing ito at magkakaroon ka rin ng access sa mga eksklusibong video at nilalaman. Ay click lang ang buton sa tabi ng mag-subscribe at sumali sa aming health team. Ang puso ay higit pa sa isang organo na nagpapatibok ng dugo. Ito ang sentro ng enerhiya ng buong katawan at direktang nakaapekto sa bawat sistema. Kapag ang puso ay nananatiling malusog pagkatapos ng 60, mas maayos ang takbo ng buhay. Ang dugo ay dumadaloy ng malaya at ang mga ugat ay hindi madaling bumabara. Ito ay pundasyon ng mahabang buhay. Maraming tao ang nagkakaroon ng sakit sa puso dahil sa unti-unting pinsalang nagaganap sa loob ng maraming taon. Mataas na presyon ng dugo, stress, at maling pagkain ay dahan-dahang nagpapahina sa mga ugat. Kapag naiwasan mo ang mga problemang ito hanggang sa senior years, malinaw na may proteksyon ang iyong katawan. Ibig sabihin, mas nabibigyan ng pahinga ang puso sa araw-araw. Ang ganitong kondisyon ay bihirang mangyari nang hindi sinasadya. Kapag malusog ang puso, mas malinaw din ang isipan. Ang utak ay umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang gumana ng maayos. Ang sapat na oxygen ay tumutulong sa memorya, konsentrasyon, at emosyonal na balanse. Kaya't ang kawalan ng sakit sa puso ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ito rin ay tungkol sa kalidad ng pag-iisip at pakiramdam. Ang pangangalaga sa puso ay hindi nangangailangan ng matinding hakbang. Ang regular na paggalaw, kahit simpleng paglalakad, ay sapat upang panatilihing fleksible ang mga ugat. Ang pagkain ng natural at hindi masyadong pitrosesong pagkain ay malaking tulong. Gayun din, ang pamamahala ng stress ay mahalaga upang hindi mapagod ang puso. Ang maliliit na gawi ay may malaking epekto kapag inuulit araw-araw. Sa huli, ang puso ang nagtatakda ng ritmo ng buhay. Kapag ito ay malakas, mas may kakayahan ang katawan na harapin ang pagtanda. Ang pag-iwas sa sakit sa puso ay hindi lamang nagpapahaba ng buhay, kundi nagpapaganda rin ang bawat araw. Ang enerhiya, galaw at sigla ay nananatili. At ito ang isa sa pinakamalinaw na senyales na ang daan patungo sa 100 taon ay bukas pa rin. Ang metabolismo ang sistema na nagtatakda kung paano ginagamit ng katawan ang enerhiya. Kapag ito ay nananatiling balanse pagkatapos ng 60, malaking biyaya ito sa kalusugan. Ang kawalan ng diabetes sa edad na ito ay senyales na maayos pa ring gumagana ang sistemang ito. Ibig sabihin, ang asukal sa dugo ay hindi nananatiling mataas.
Ang katawan ay marunong pa ring mag-regulate ng sarili nito. Ang diabetes ay hindi biglaan kung dumating, kundi bunga ng unti-unting pagkawala ng balanse. Kapag ang mga selula ay hindi na tumutugon ng maayos sa insulin, nagsisimula ang problema. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan ang mga ugat, bato, mata at utak. Kapag naiwasan mo ito hanggang sa pagtanda, malinaw na may proteksyon ang iyong katawan. Ang ganitong tibay ay hindi karaniwan. Kapag walang diabetes, mas protektado ang buong sistema ng sirkulasyon. Ang dugo ay mas malinis at mas malayang dumadaloy. Dahil dito, mas kaunti ang pamamaga at mas mabagal ang pagkasira ng mga organo. Ang malinaw na pag-iisip at mas matatag na enerhiya ay kadalasang kaakibat nito. Ang katawan ay hindi palaging pagod sa pakikipaglaban sa sarili nito. Ang balanse ng metabolismo ay kadalasang bunga ng simple, ngunit tuloy-tuloy na gawi. Ang pagkain sa tamang dami, hindi labis at hindi kulang, ay malaking tulong. Ang regular na galaw at sapat na tulog ay mahalaga rin. Hindi kailangang perpekto ang dieta upang manatiling malusog. Ang mahalaga ay ang paggalang sa limitasyon ng katawan. Sa huli, ang kawalan ng diabetes ay tanda ng panloob na katahimikan ng katawan. Ibig sabihin, ang mga sistema ay nagtutulungan imbes na nagbabanggaan. Ang ganitong kondisyon ay nagbibigay daan sa mas mahabang buhay na may mas kaunting komplikasyon. Kapag balanse ang metabolismo, mas mailakas ang katawan na tumanda ng maayos. At ito ay isa pang malinaw na hakbang patungo sa 100 taon. Ang maayos na sirkulasyon ng dugo ay mahalaga upang manatiling malusog ang utak. Kapag ang dugo ay malayang dumadaloy, sapat ang oxygen at sustansyang nararating ng mga selula ng utak. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-iwas sa stroke ay napakahalagang palatandaan ng mahabang buhay. Ang stroke ay maaaring magbago ng buhay sa isang iglap. Kapag ito ay naiwasan hanggang sa pagtanda, malaking biyaya ito. Ang stroke ay kadalasang resulta ng baradong o pumutok na ugat sa utak. Mataas na presyon ng dugo at matagal na stress ang ilan sa mga pangunahing sanhi nito. Kapag ang isang tao ay umabot ng lampas 60 na hindi pa nakakaranas nito, ipinapakita nito na matibay pa ang mga daluyan ng dugo. Ang mga ugat ay nananatiling flexible at hindi marupok. Ito ay tanda ng maayos na panloob na kalagayan. Kapag malusog ang sirkulasyon, mas malinaw ang pag-iisip at mas maayos ang koordinasyon ng katawan. Ang balanse, galaw at memorya ay mas napapanatili. Dahil dito, mas nakakaiwas sa pagkahulog at aksidente ang mga nakatatanda. Ang utak ay patuloy na nakakakuha ng sapat na enerhiya upang gumana ng tama. Ang kawalan ng stroke ay nagbibigay proteksyon sa kalidad ng araw-araw na buhay. Ang pagpapanatili ng magandang sirkulasyon ay hindi nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Ang regular na paggalaw, kahit banayad na ehersisyo, ay tumutulong sa daloy ng dugo. Ang tamang pahinga at pamamahala ng emosyon ay mahalaga rin. Kapag kalmado ang isipan, mas hindi naiipit ang mga ugat. Ang katahimikan ng loob ay may direktang epekto sa pisikal na kalusugan. Sa huli, ang pag-iwas sa stroke ay higit pa sa pag-iwas sa panganib. Ito ay tanda na ang utak at mga ugat ay patuloy na nagtutulungan ng maayos. Ang malinaw na isipan at matatag na galaw ay nagpapahintulot sa isang tao na manatiling independyente. Kapag protektado ang utak, mas nagiging makabuluhan ang pagtanda. At ito ay isa pang malinaw na senyales na ang daan patungo sa 100 taon ay bukas pa rin. Ang pag-iwas sa cancer hanggang sa edad na lampas 60 ay isa sa pinakamalakas na senyales ng tibay ng katawan. Ang cancer ay hindi basta sakit lamang, kundi pagkawala ng kontrol sa paglago ng mga selula. Kapag ang katawan ay patuloy na kayang ayusin at pigilan ang abnormal na selula, ipinapakita nito ang lakas ng immune system. Ibig sabihin, ang panloob na depensa ay gumagana pa rin ng maayos. Ito ay bihirang mangyari ng walang dahilan. Araw-araw, kahit sa malulusob na tao, may mga selulang nagkakaroon ng mali. Sa karamihan ng pagkakataon, agad itong kinikilala at sinisira ng immune system. Habang tumatanda, bumabagal ang prosesong ito. Ngunit kung umabot ka sa senior years na walang cancer diagnosis, malinaw na aktibo pa rin ang panlaban ng iyong katawan. Ang mga mekanismo ng pag-aayos ay hindi pa sumusuko. Ang ganitong kondisyon ay mahalagang puhunan para sa mahabang buhay. Ang kawalan ng cancer ay madalas kaugnay ng mababang chronic inflammation sa katawan. Kapag hindi palaging nasa estado ng stress ang katawan, mas maayos nitong pinoprotektahan ang sarili.
Ang maayos na pahinga, tamang pagkain, at emosyonal na balanse ay may malaking papel dito. Ang katawan na hindi laging nakikipaglaban ay mas may kakayahang mag-ayos. Ito ang tahimik na depensa laban sa malulubhang sakit. Maraming nakatatandang umaabot ng mahabang buhay ang may isang bagay na pare-pareho. Sila ay marunong makinig sa kanilang katawan at agad pinapansin ang pagbabago. Hindi nila binabaliwala ang maliliit na senyales. Ang regular na check-up at pag-iwas sa masasamang bisyo ay malaking tulong. Ang pag-iingat na ito ay hindi takot, kundi karunungan. Sa huli, ang kawalan ng cancer ay hindi garantiya, ngunit ito ay napakalakas na indikasyon ng panloob na kaayusan. Ang mga selula ay gumagalaw sa tamang ritmo, hindi nagmamadali at hindi nagkakagulo. Kapag may ganitong balanse ang katawan, mas kaya nitong tumagal. Ang mahabang buhay ay nagiging natural na resulta. At ang katahimikan sa loob ng katawan ay isa sa pinakamalaking biyaya ng pagtanda. Ang paghinga ay isang bagay na bihira nating pag-isipan, ngunit ito ang nagbibigay buhay sa bawat selula ng katawan. Kapag ang baga ay nananatiling malusog pagkatapos ng 60, mas maayos ang paggana ng buong sistema. Ang kawalan ng chronic lung disease ay senyales na sapat ang oxygen na nararating ng puso at utak. Dahil dito, mas malinaw ang isipan at mas matatag ang enerhiya. Ang bawat maayos na hinga ay patunay ng panloob na sigla. Habang tumatanda, natural na bumababa ang kapasidad ng baga kung hindi ito ginagamit ng maayos. Ang kakulangan sa galaw, polusyon, at dating bisyo ay maaaring magpahina sa paghinga. Ngunit kung umabot ka sa senior years na hindi madaling hingalin o ubuhin, malinaw na may proteksyon ang iyong katawan. Ang mga tissue ng baga ay nananatiling elastic. Ito ay tanda ng maingat na pamumuhay sa loob ng maraming taon. Kapag malusog ang baga, mas kaunti ang trabaho ng puso. Ang sapat na oxygen ay nagpapagaan sa daloy ng dugo at nagpapababa ng pagod ng katawan. Dahil dito, mas mabilis ang paggaling at mas maayos ang tulog. Ang immune system ay mas epektibong gumagana kapag sapat ang oxygen. Ang kalusugan ng baga ay direktang konektado sa tibay ng buong katawan. Ang pagpapanatili ng malusog na paghinga ay hindi nangangailangan ng komplikadong ehersisyo. Ang simpleng paglalakad, pag-unat, at malalim na paghinga ay malaking tulong. Ang tamang postura ay nagbibigay daan sa mas malawak na paggalaw ng dibdib. Ang sariwang hangin at maayos na bentilasyon sa bahay ay mahalaga rin. Ang maliliit na gawi ay nagpoprotekta sa baga araw-araw. Sa huli, ang malusog na baga ay simbolo ng kalayaan at kasarinlan. Kapag maayos ang paghinga, mas kaya mong kumilos, magsalita, at makisama ng hindi napapagod. Ang kawalan ng sakit sa baga ay nagbibigay daan sa aktibong pagtanda. Ito ay isa sa mga huling piraso ng pundasyon ng mahabang buhay. Kapag malaya ang bawat hinga, mas bukas ang daan patungo sa 100 taon.